Political Psychology Episode 13, Epalism. Paano ito nakakahawa at nagiging normal sa sistema? Diretso na tayo. Sa mga nakaraang episode, ipinaliwanag natin na ang political epalism ay hindi simpleng ugali. Hindi lang pagiging makapalang mukha at lalong hindi lang personal na kapintasan. Ngayon, mas lalaliman pa natin. Pag-uusapan natin kung paano nakakahawa ang epalism at kung paano ito unti-unting nagiging normal sa buong sistema. Una, hindi lahat ng sakit ay nakikita. Sa political psychology, may mga pag-uugaling hindi agad napapansin. Dahil hindi sila marahas, hindi sila iligal, at madalas, pinapalakpakan at pinupuri pa. Ang epalism ay ganito. Hindi ito pumapasok bilang masama. Pumapasok ito bilang sipag, pagpapakita ng tiyaga, visibility, proactive leadership, laging may ginagawa. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang tahimik na ugat. Atensyon muna bago solusyon. Ikalawa, paano nagsisimula ang pagkahawa? Hindi sabay-sabay nahahawa ang sistema. Ito ay dahan-dahan, banayad, at ganito ang pattern. Isang politiko ang napapansin dahil laging nasa kamera. Napupuri, napapabalita, napapansin ng liderato. Ang mensahe sa iba ay malinaw. Hindi kailangan ng tahimik na trabaho. Kailangan ng maingay na eksena. Dito nagsisimula ang social learning. Dahil sa psychology, kapag ang isang behavior ay ginagantimpalaan, ito ay ginagaya. Kaya ang epalism, hindi tinuturo, kinukopya lang. Ikatlo, ang unti-unting paglipat ng pamantayan. Habang dumarami ang gumagaya, nagbabago ang tanong sa loob ng sistema. Dati, may naayos ba? Ngayon, may exposure ba? Dati, epektibo ba? Ngayon, nag-trending ba? Ito ang tinatawag na normative shift. Kapag ang mali ay paulit-ulit na ginagawa ng walang parusa, ito ay tumitigil na maging mali. Nagiging normal. Ikaapat, ang institutional epalism sa puntong ito, hindi na lang tao ang epal, kundi ang sistema na mismo ang epal. May press con kahit walang desisyon. May anunsyo kahit wala pang plano. May credit grabbing kahit hindi kasama sa trabaho. May photo op kahit relief goods lang ang hawak. At kapag hindi ka sumabay, ikaw ang tatawaging tahimik, hindi ramdam, walang ambag. Tuloy, ito ay nagbubuo ng pressure to conform. Kailangang makiisa ka rin o makisali ka rin. Ikalima, bakit ito mapanganib? Ang epalism ay hindi lang nakakairita. Ito ay nakakapinsala dahil nauubos ang oras sa palabas. Nauubos ang budget sa imahe. Nauubos ang tiwala ng publiko. Nawawala ang tunay na serbisyo. At ang mas masaklap, kapag nasanay ang publiko, hindi na nila hinahanap ang solusyon. Hinahanap na lang nila kung sino ang pinaka-maingay. Ika-anim, sa dulo, ang epalism ay nagiging self-sustaining. Hindi na ito kailangang ipilit pa. Ito na ang nagiging default. At dito, papasok ang tanong na iiwan natin sa inyo. Kung ang buong sistema ay sanay na sa epalism,
sino pa ba ang may lakas ng loob para manahimik at magtrabaho ng walang ingay? Bilang pangwakas, ang epalism ay hindi biglang sumabog. Ito ay dahan-dahang pinayagan. At kapag pinayagan ng matagal, nagiging kultura na ito. Sa susunod na episode, sisilipin pa natin kung paano nagiging kasabwat ang media at ang audience sa pagpapatuloy ng epalism sa bansa, kahit hindi nila ito sinasadya. Ito ang political psychology at hindi lahat ng nakakahawa ay virus.